Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan natin yung mga trending na stock kahapon at saka yung watchlist na in-upload ko last Sunday. So ayan guys, simulan na natin. Guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to click possession ng videos lang lalo kung bago ka na sa stock market or newbie ka sa stock market na to. So please don't forget to click my playlist guys, no. So sa playlist ko guys, nandito yung buy signal lesson. So dinidiscuss ko dyan yung uptrend, sideways, downtrend. Paano ka mag-entry, paano ka mag-position sizing, so paano ka rin mag-cut loss. So more on tayo guys, no? More on risk management ang dinidiscuss natin dito at saka yung mga planning. Paano ba natin pinaplano muna yung trades natin bago tayo mag-entry at saka para tayo maka-exit o maligtas agad kapag just in case na bumulusok yung market. Ayan guys, no? Check nyo lang tong ano ko, uh, buy signal lesson. So, ganun din to guys na 10% gain monthly rule tsaka yung my earnings or loss in stock market. So, ayan. So, check nyo lang yan guys para may information kayo, additional info regarding sa mga paano kayo or paano ko tinitrade yung mga naging previous trading ko. So, ayan yan guys, no? So, ganun din dito guys sa Professional Traders PH sa Facebook page, like nyo rin din. Tsaka marami nagme-message sa akin regarding sa stock dito. At pwede kayong mag-message dito sa akin regarding stock at saka mag-post kayo dito. So, yung description niya nandiyan sa baba guys kasi kasama din yung um, natin, yung mga buy signal lesson. So, nandiyan sa baba ng description, check nyo lang. At pwede kayong mag-post dyan guys, no? At ganito, dito rin guys sa Call Financial Traders and Investors, pwede kayo dyan mag-post. So, open to sa lahat guys. So, ayan, no? Naka-post sila dyan. Ayan, so, yung iba kadalasan kasama ko rin naman sa group chat, no? So, ayan. Simulan natin dito guys kay Yahoo Finance. So, Yahoo Finance Dow Jones down ng 0.58. So, crude oil up, gold futures up din siya. So, ayan. So, dito tayo kay ABA. So, ito halos lang to. Review na lang din to kay ABA. So, ito ni-request lang din to nung nakaraan. So, nire-review lang natin. Check natin yung RSI nito. So, RSI nito dahil uso naman yung mga nasa 90, para sa akin okay pa rin naman 'to dahil nga base din sa tinitingnan ko dito, ang MACD nito guys bullish na bullish 'no. Base ang tinitingnan ko dito yung movement ng candle, bullish na bullish yung candle, solid pa tapos may volume. So, tsaka crossover ng 200 at tsaka 20 yung crossover ng 20 at tsaka 200. So, pagdating sa long term naman maganda gamitin 'tong 200. So, nasa ilalim na rin. So, bullish na bullish yung candle. Ngayon, ang resistance is yung 0.67. So, possible pa to guys, tinitingnan ko dahil nasa 76 pa lang naman, possible pa tong 0.76 na yan. So, yung level na yan. Pero itong mga level na to medyo masyado mataas na masyado yan. So, ito, possible mag-up muna siya dyan tapos consolidation. Ngayon, just in case, maano dito guys, dito sa, mauntog dyan sa 0.67, just in case nauntog sa 0.67, titingnan mo muna tong level na to. Ayan, yung pwede yung aabang ka dito sa around 0.59. Ayan, around 0.59 or mas malapit sa 0.57 mo makuha, mas maganda. Yan yun lang yung mga entry mo. Just in case gusto mo kumuha kay abang. Kasi ito ang maganda dito yung breakout dito guys. Oh. Yan yung breakout, yung 0.63. Tapos solid volume pa. So kapag mayroon kang hawak nito, hold mo lang. So next tayo. Si Asen. So, ito si Asen, grabe to. So, kaya nga guys, kapag yung mga RSI 90, no? So, papakita ko muna yung RSI nito ni Asen para medyo maliwanag, no? So, bullish na bullish pa rin ang MACD niyan guys. Kita niyo naman guys, yung RSI nito nasa 90 na. So, ang ganda ng bulusok niya. Ito, kung titingnan mo yung yung mga history niya, yon, 'di ba? Nagkakaroon siya ng consolidation muna. Pwede rin 'yun, tinitingnan natin. Pero dito sa part na 'to, tinitingnan ko din uli muna na magba-bounce muna siya 'to. Magba-bounce muna 'to. So, possible 'to, ang mangyari dito kay ASEN, mamaya tinitingnan lang natin mga possibility lang guys, no? Ito tinitingnan natin, ayan. So, maganda yung niya, yung bagsak niya dito sa 5.81. So, nag-dip siya ng 5.85. So, ayan. So, para sa akin mas maganda dito maghintay sa 5.81. No, guys, no. Just in case mag-dip yan, no. Magdi-dip muna yan. Tingnan mo kung kaya magbutas sa 5.81. Ngayon, kapag nabutas yan,
ito masyadong malalim na 'to, itong, sa 6.93, malalim na 'tong ano, itong, 5.14 or 5.12 na 'to. Masyado na malalim 'yan guys. So, ano na 'yan, down na ng 25.96, so mga around 30 to 34% 'yan up. So, just in case mabutas 'yan, abang lang kayo dito sa 5.5, okay? Excuse me. Abang kayo diyan sa 5.5. Ngayon kapag nandiyan na sa 5.5, example lang, pakitaan ko kayo guys. Sige, 6.93 tapos nag 5.5. Nag-dip sa 5.5. Ayan. Ang tinitingnan natin diyan guys, kapag nag 5.5, nag-down, ang magiging kadalasan nagiging resistant dito itong 6.21. Just in case maglaro kayo ng bounce play. Ayan. Bababa na nga 5.5 just in case, tapos bounce lang yan ng sabihin natin na maximum dito sa 6.38 or dito sa mga 6.21. Diyan sa level na yan. Hindi ko rin tinitingnan muna na maaabot mo muna yan dito sa closing niya ng previous dito sa 6.61. So hindi ko muna tinitingnan yan o 6.6. So possible dito siya maglalaro, magre-resistant dito sa 0.5 ng pivot retracement sa 6.21 or sa 6.38. Kapag diyan, pwede ka na mag-sell. Sell mo na diyan tapos abang ka ulit na medyo bababa ulit ng bababa ulit, excuse me. Bababa ulit 'yan, mga around 5.84. So diyan ka na 'yan. So ang tinitingnan ko natin dito around 5.84, dito siya magko-consolidation. Kasi kung mapapansin niyo guys, ito 5.84, itong candle nito, ang low nito 5.92, tapos ang low nito 5.85. So tinitingnan natin siya mag-consolidation dito sa above 5.8. Ayan, basta above 5.8, consolidation siya diyan. Tapos hanggang sa maano mo na yung ano niya, yung RSI niya mapababa lang. So yan lang muna tinitingnan natin kay Essen ng mga possible laro. And just in case gusto mo gamitin siya ng gawan ng long term, paka-bounce, kapag nakakuha ka ng bounce sell, mga dun sa nabanggit ko, tapos abang ka na ulit dito sa 5.8. Yan. So yan ang nakikita ko kasi medyo mababa na to. Bababa pa tong RSI nito kapag nag-bounce no. Kapag nag-bounce yan. So possible ang mga RSI yan kapag nag-bounce yan, mga babalik yan ng mga 76, 75. So ayan guys, no, manage nyo lang yung risk nyo dito kay Essen. So kung long term ka naman, so hold mo lang. Tulad ng sinabi ko dito sa mga nakaraang video ko, kung kaya mo i-sell na yung 50% or tanggalin mo na yung capital mo, ginawa mo na dapat para just in case hindi ka na nag-iisip kung bababa pa ba yan o tataas pa. So next natin BSC. So si BSC, grabe to. Ano nangyari dito kay BSC? Ayan, BSC. So, RSI nito, ayan, nag-drop din, no? Grabe, umabot siya sa 64 na. So, bullish pa rin naman din to si, ano, ang laro dapat dito kahapon, dapat bounce. Ayan, yung mga ganitong laro, mga bounce. So, just in case, titingnan natin ng favorite retracement, no? Ayan. So, nag-hold talaga siya sa 0.26. Ang lalim ng hold niya. Ang kuha mo lagi dito guys, dito sa level na to, yung 0.2613. Diyan ka lang lagi kumuha kung just in case na gusto mo ano nito, bumili nito. Dito lang sa 0.26 ang kuha. Ngayon kapag lumusot pa diyan, dito nga nasa malapit sa resistance, mas safe na dito sa 0.2408. Just in case na mag-dip pa siya, no. Diyan ang pinaka-safe. Ngayon, so, titingnan natin to sa 5 minutes chart. Ngayon, dito sa day chart, ang resistant muna, syempre ito, dapat itong pinaka-resistance, tapos sa pivot retracement, itong 0.3222. Ngayon, kung titignan mo yung candlestick, ito nakikita ko malakas na resistance na yung 0.3156 o yung 0.3150, yung level na yan, ito. Ano ba yan, high nito? 3150, ayan. Ngayon, titingnan natin yung 5 minutes chart. Kasi ito yung kadalasan nangyayari kapag nagkakabuusan, guys. Ayan, guys, no? Papakita natin. 5 minutes. Para alam natin kung... So, tulad yan, guys, no? Umakyat siya doon, no? So, ayan. Tatanggalin natin itong isang pivot spine para hindi magulo.
Ulitin lang natin. Saan na yung ano? So, gamitan natin ng pivot advertisement ulit, no? So, loading tayo. Ano ba naman yun? Ayan. So, pagdating dito guys, makikita nyo, no? Nag-up siya, di ba? Nag-up siya dito. Nag-up siya. Ayan, no? Ayan. Yun yung ano niya, yung pinaka-up niya. Nag-low siya dito. Nag-low. Ayan. So, tulad ng sinasabi ko, ito yung 0.5 tinitingnan, no? So, possible maging resistant. Ito nga, ito naging, dito siya, naging strong yung resistant na 0.618. Ito, hindi na siya halos nag-touch doon. Isang candle lang touch siya doon, na. So, simula nung pagbaba niya. So, ayan. So, kailangan laging sa pivot retracement, guys, tinitingnan mo yung 0.5, tsaka 0.618. So, just in case, kung, tulad ng sinasabi ko, kung makakasalo kayo malapit dito sa 0.24, mas maganda. Tapos, wag niyo na masyado ibabad ang pera dito kay BSC. Kasi alanganin talaga yung mga ganitong ano, mga ganitong parabolic masyado yung stock. Tapos biglang magkakabusan. Ang laro mo na lang talaga dyan, bounce. Dapat alam mo kung anong stock yung kinukuha mo at alam mo kung paano mo siya lalaruin. So, ayan na. Dito tayo kay C. So, dito naman kay C guys, ano, RSI nito, check natin. Ayan, so 49. Titingnan natin ito. Yeah. So, tinitingnan pa natin dito kay C. Kailangan mabasag tong, kumbaga itong trend line na to, ito yung magiging resistance niya. Kailangan mabasag muna siya dyan. So, dapat mga 54, umabot siya. Ngayon, ito, nasa ano pa naman to guys, net profit may pumasok na 900. Nasa consolidation level. Tulad ng sinasabi ko, yung kay dito rin, dito sa malapit sa 5.31, kung makakuha ka, nagdi-dip ng malapit sa 505. Kasi ito guys, moving average 50 yung sa pullback, nasa 5.6, napakalapit na. Ngayon, hanggat lumalapit lang dito sa 5 pesos, kuha ka lang, bodega lang. Bodega ka lang muna dito. Ngayon, kapag nabasag tong 6 pesos at nag-close above 6 pesos, saka ka ulit magdagdag. Kapag nabasag yung 6.5, saka lang magdagdag. Mas maganda kasi yung mga ganitong stock na silent lang, si C at saka si dito, just in case na ano, kasi kapag yung may iingay na masyadong stock na yan, ang kadalasan niya na-hype lang. Kaya tuloy-tuloy yung pagtaas niyan. Hindi tulad nito mga silent muna, bodega ka lang. Yun lang mga technique dito sa ano sa stock market. Kapag silent pa lang yung stock, alam mo naman tumaas yan nakaraan at saka magandang future niyan, bodega lang. Tapos hayaan mo na soon, itong stock naman to, mag-iingay na naman to pag natapos na yung isang maingay na stock. Ganun lang naman yun. Papalit-palit lang naman ang stock guys. Sa ngayon, malakas si MM, malakas si ASEN. Sa susunod na linggo o baka next month, hindi na malakas yan. Ayan. So, RSI natin dito kay Dito Holdings, ayan. So, nasa 53. Ganon din ang tinitingnan natin dito guys kay ano kay dito. So ayan, kailangan makalabas din siya dito mga around 56. Ayan. So net power pumasok naman siya na 2.58. Ngayon, ito swerte namang nag-dip na to, 6 point ano to, ang dip nito, 6.13. Ito yung mga mas swerte. Kapag nagdi-dip ng ganun, kukunin mo lang guys. Buy ka lang dito malapit sa 6.11. Kaya kapag nag-close below 6.11, salo ka lang sa mga 5.9 hanggang 6 pesos. So, itong range kasi na to, itong titingnan yung range na to guys. Ito yung level na nandito pa siya sa consolidation level ito. Itong area na to. Itong tinitingnan natin yan. Yan. Kung sakaling mag-dip man siya, kuha lang tulad nito oh. Yan. Kuha ka lang diyan. So yan ang stage. Hangga't nandiyan siya sa loob ng area na yan, consolidation pa rin si dito. Ngayon, ang gagawin mo lang talaga diyan, bodega ka lang kahit mga 10% lang ng buying power mo. Kapag nabasag yung 7% ay 7 pesos, dagdag ka lang ulit. Ayan. So ayan po. Next tayo, si Fruit. So na-request din to kahapon si Fruit. So pagpasensya nyo guys, medyo ano matamlay maano talaga ako ngayon, medyo matamlay dahil pagod. Trabaho din. So ayan guys no. So ito lang libang-libangan ko lang din to para at least nakakatulong din naman sa mga kasama ko sa group chat. Kasi nakita ko kasi kahapon yung kasama sa group chat yung iba naipit talaga sa ASEN. So nakakuha pa sa 6.6 pa ata yun. So si Put maganda yun dahil may foreign buy.
So, RSI niya, ayan, 474. Check natin to. So, ito, indecision yung candle niya. So, maganda sana to kung kinlose niya above 1.6. Ngayon, dahil nag-red yan, kapag nagkaroon ng red candle ulit dito, mas maganda mga bili mo dito. Titingnan mo guys, no, kung magkakaroon ng red candle. Kapag magkakaroon ng, sa tingin mo sa closing pala, magkakaroon ng, before closing, magkakaroon ng red candle, abang ka na lang dito sa 1.46. Pero kapag mag-close, yan lang kuha mo, dapat mag-close above 1.6 siya. So, kung sa tingin mo, mag-close above 1.6, kumuha ka kahit 10% lang ng buying power mo. Ngayon, just in case mag-dip dito sa 1.5, kuha ka lang ng dip sa 1.5, mga 10% ng buying power mo. So, ayan. Tapos, hold mo na lang muna ngayon. Kapag nag-close below 1.46 naman, kapag nakakuha ka dyan, sell mo na. Abang-abang ka na lang dito sa mga level na to, mga 1.4, 1.35, ayan. So, manage nyo lang yung risk nyo kay Fruit. So, ang RSI naman nito, medyo ano na rin, extended na. So, kailangan na rin ng overbought na rin kasi ito guys eh. Ito kasi yung pinaka-history niya. Oh. Ayan oh. So, 76. So, parang dahil may 76 dito, na resistant niya rin doon. Kaya nauntog. So, titingnan natin. Baka mag-consolidation lang dyan sa part na yan na tulad ng ginawa niya dito. Gumawa muna siya ng mga plug or box type ng mga ilang araw to. 4 na araw, box type. Tapos, bago siya bumira. So, baka mamaya ganun din ang gawin niya ulit, no? So, medyo, ano lang, medyo aral-aral din talaga guys ng mga charting. Next tayo, si Green. Si Green, ito guys, bullish na bullish to si Green, no? So, ilang beses ko na, mas maganda to hawakan si Green, yung mga hold mo siya na mga 6 month o 1 year. O kung mas mahigit pa. Ito, nakikita natin, ito ang resistant niya, base dun sa ilang untog na yun, no? 3 na. So, tinitingnan natin yan. Kapag nabasag yan, matibay ito kapag nabasag yan, guys, no? So, tinitingnan ko rin to si Green na baka mag 90 rin o mag 80. So, hindi ko to ina-hype, guys, no? So, base kasi nga sa nagiging performance ng mga stock, maabot ng 90, mahigit 80. So, ayan. So, uptrend to guys, sana nakakuha kayo nito. So, kasama to sa watchlist natin, sa mga kasama ko. So, ayan. Ito, pinost ko lang to kagabi din sa kanila, na kung kaya naman i-hold ng 6 months to, mas maganda. Ayan. Ayan guys, no. So, kung makikita mo yung pattern ni, ni Green, ayan no, nagda-drop muna siya ng baba. Papansin mo, ayan, nagda-drop talaga siya. Ayan no. Bumibelo, kumukuha ng belo, nagda-drop talaga muna siya, ayan no. Yung mga drop na yan, di ba? Nagda-drop talaga siya. Kung mapapansin niyo, ayan, mga drop yan no. Consolidation, tapos nagda-drop ng unti ito, drop din, ito nag-drop din ulit. So, tinitingnan din natin yan, yung mga ganyang style. Ayan, nag-drop siya dito. Ilan dyan. Tapos, nagkaroon ng breakout dito. Tumaas siya ng 12%. Tapos, nag-drop. Tumaas ulit din siya ng itong level na to, 13%. Tapos, taas ulit siya. Pagdating doon, taas ulit. Ayan. Check natin. So, halos ganyan ang laro ni Green. Dahan-dahan lang. Kaya, ito, mas malapit dito sa 2.56. Dito ang kuha mo. Malapit sa 2.56. So, ang hinihintay mo lang dyan, ang itong kaabang-abang dito sa Green, just in case, guys, no? Kailangan, pag nag-break dito sa may above, dito sa may 2.75, kailangan may volume na maganda. So, yun, aabangan mo yan. Kapag nag-breakout yan, sabayan mo. Dapat may volume na maganda, may mga ganito, mga malalaking volume. So, ayan guys, tapos hold mo na lang. Tapos balikan na lang natin to yung topic dito kay, kay Green. So, next natin si IDC. So, alam naman natin siguro lahat kung anong bakit bumabata si IDC, no? So, grabe ang binaba ng RSI niya, 54, oh. Ang taas, oh. 81, tapos biglang 54, ang ganda. So, lalo kapag yung mga nakapaglaro ng bounce dito, dapat kaya sa market talaga marunong ka maglaro ng bounce play. Para kapag nagkakaroon ng mga opportunity, pera yan. Di ba? Pera yan. Ilan ang inap nito simula nung pagbaba? Ayan, low nito, 304. Tapos nag-close pa siya ng ganoon. So, 3%. Nag-high pa siya doon, no?
Oh, nakapagbenta ka 11% yan. So, grabe. So, dito, hintay ka na lang muna ng consolidation. So, dito 2.96 tinitingnan ko maglalaro siya sa 2.96. So, sinalo naman siya ng exponential moving average 21. Ayan. So, consolidation muna dito. Mas maganda gumawa muna siya ng box. Yan, yun ang muna. Just in case kung naipit ka dyan, dapat alam mo na dapat yung cut loss mo dyan nung nagkataon. Yan, yung level na yan. So, ito ang magiging malakas na resistant niya, yung level na to. So, hindi mo na to Ito muna magiging malakas na resistant niya. Itong, anong high nito? 340. So, yan, 340 mo nang tinitingnan natin. Magiging resistant niya. So, consolidation muna dito sa 2.96. Yan ang maganda. Ngayon, kapag naipit ka dyan, kapag nag-up, medyo malapit sa 3.4, ayan, mag-sell ka na. Kasi hindi natin iniisip na umakyat ulit yan dito dahil nga na-postpone nga yung sa dividendo niya, no? So, ayan guys, sumanage lang yung twist nyo dito. Actually, yung iba, yung na-discuss ko na dito yan eh. So, yan yung sa part na breakout na yan, no? So, may 15% gain pa naman kayo o mga 10%. Ayan. So, manage nyo lang yung risk nyo dito kay IDC. Buy near 2.96. Kapag nabasag, abang na lang dito sa mga 2.75, 2.8. Ayan. Kakaantok talaga. Next natin si Macroasia. So, pasensya nyo guys, medyo inaantok talaga eh. So, ayan ang mga topic natin ngayon. Macroasia. So, Macroasia bumaba nga to. Ito nga tulad ng dinidiscuss ko sa group GC, sa group chat, no? So, huwag nyo muna kalimutan guys yung thumbs up natin. Yan. Baka naman. So, ito guys, ako nga din guys, tulad ng sinasabi ko sa GC namin, ito, naka-hold lang din ako kasi nga, kaya ko yung mani-hold to ng mga 6 months, kahit 1 year, kaya ko yung mani-hold to eh. So, at least, kahit may isang stock ka lang na i-hold ng ganyan, kasi ako, naniniwala naman ako, babalik at babalik naman yun dito yan sa price ni, ni si Mac, babalik at babalik dito sa price niyan. So, hindi pa naman 100% na full operation yung mga airlines natin. So, just in case, yan ang gusto kong return 69. So, just in case gusto mong bumili, abang ka na lang dito malapit sa 7.38 kasi nga masyadong matindi yung pagkabagsak ng candle. Ano ba RSI nito? Check natin RSI guys. So, nasa overbought pa pala to. Ayan no. So, mas maganda papabain muna. Dito na lang sa 7.38 ang abang tapos kung maganda mag-consolidation dito sa 7.38. Ayan, kasi ang ako naman ang average ko dito masyadong mababa guys. Nasa below 5.5 ata ako dito. Ayan mga 5.3. So ayan. So ako ino-hold ko lang naman din dito si Mac kasi may maganda naman to magbigay ng dividendo si Mac. Ayan. So ayan guys no. So buy near 7.38, wag niyo nang habulin dun sa taas no. So, mas mababang presyo makuha nyo, mas maganda. So, 6 months natin to 1 year natin tinitingnan si Mac. Ito si MM. Ayan. Next natin si MM. MM. So, dito sa MM, ang tinitingnan natin, ang RSI nito, okay na rin naman to, 76. So, isang tinitingnan ko dito, 76. So, possible pa kasi mag-up muna to si MM. Possible kasi mag-up muna to. Pero hindi ko ma-sure na magko-close to above ng above opening nito, above 6.38. So possible mag-up muna to by opening bago bumaba. So ang pinakamagandang abang dito nakikita ko mas maganda tong abang sa 5.22. So kung titingnan natin gagawa tayo ng pivot retracement dito. Ayan, tingnan natin kung pwede. 6.70 ba to? Ayan, high niyan. So, halos sakto nga siya sa 5.8 o yung 5.83 na pivot retracement. So, ito, tulad ng nakikita ko nga rin guys, 5.29 no? Dito. So, kahit wala tong pivot retracement, kitang-kita dito kasi may dip, binawi. Tapos nag-dip to, binawi. So, ito ang nakikita kong support level, yung 5.22. So, ito din, nauntog din siya dyan, 5.22. Ano ba high nito? 5.20. So, ayan, ang tinitingnan natin. Yung mga level na yan, yan ang mga dapat mong aabangan dyan. Just in case nag-dip dyan sa 5.20, ilan yan?
So 10% din yan guys. Tinitingnan natin magdidip muna ng tataas muna siya tapos magdidip yan ng unti. Tapos yun ang abang mo. So kadalasan mga ganitong stock, tataas muna yan bago bumaba. Tapos babalik ulit yan. So sana ganun yung mangyari, no? Pero kung hindi, so ang mga safe mo lang na kunin dito yung 5.22 at saka yung mga 5 pesos na yan. Safe na yan eh. Kung sa tingin ko hindi na kaya i-retest tong 4.5 masyado na malalim yan guys. Ayan no. Masyado na malalim yan. 21%. Simula pa lang sa closing yan ha. Isama mo pa tong down na to na 7%. So halos kulang-kulang 30%. Malabo na ito na i-dip pa ng 4.5. Mga 5.2 at saka yung 5 pesos na yan. Yan lang ang makakuha mo guys no. Just in case. Tsaka kung kaya mo naman i-hold si MM ng matagal, hold mo na. So next natin si MRC. Ayan. Si MRC, so alam naman natin yung bagong nito, disclosure, no? So tulad nga nangyari, sell on news. Ayan, pulang-pula yung So ayan. Ngayon, hindi talaga matindi to yung 76 na yun na na RSI no, hindi man lang siya lumayo. So 61 lang yung RSI no. So ito, tinitingnan natin pag mga ganitong candle, medyo kumbaga parang pilit. So nag-fill the gap muna siya, no. So mas maganda kasi ang maganda kasi dito, ang mga abang mo na lang nito just in case mag-dip no. Malapit dito sa 5.51. 5.51. Ngayon kapag hindi, dito ka na sa support area na 4.48. So itong mas malapit sa 0.48 ang kuha, mas maganda. So possible magba-bounce pa yan just in case mag-dip. Ngayon kapag tumaas, ang resistance kasi nito guys, 0.76 o 0.67. Check natin. Ayan, so 0.58, ito hindi pala na-save yung kahapon ko ito. Level ito. Ayan. So di pala na-save to. So ayan guys, no, yung 0.67 ang next resistance niyan. Ngayon kapag magkaroon ka ng bullish, titingnan mo yung 0.67. Baka mamaya i-touch lang din. Dapat mag-close lagi siya dapat above 0.58 para maglaro na lang siya diyan, nag-consolidation na lang. Yun lang yung mga idea kay MRC. So di natin tinitingnan ng piso, hindi nga kinaya kanina eh. No. Nickel natin next. So nickel ito, ito nga actually ito hinihintay ko si nickel kaso nga lang nakapag ako doon eh, meron akong binobodigaan na stock kasi kaya hindi na ako napagbodega dito kay nickel. Actually hinihintay ko si nickel na to. So bullish na yung MACD niya. So ang target kasi dito kay kay nickel 5 pesos guys no. Itong 5 pesos. Papakita ko sa inyo mamaya. Ito dapat yung inabangan nyo dito yung breakout sa 4.49 o 4.5 yung breakout na yan. Tsaka may volume pa. So just in case makabili kayo malapit sa 4.5 mas maganda or mas malapit sa 4.11 mas maganda. Hold nyo lang. Ngayon ang target mo dyan 5 pesos guys no. So lagyan natin dito sa 3 years. Yan. Ito ang tinitingnan ko dyan kay nickel. Mag-close above siya ng 5 pesos. Maganda kapag nag-close above 5 pesos to guys. Si Nickel Asia. Ayan. So, ang tinitingnan ko dyan, mag-close ng 5 pesos itong area na to. Ayan. Meron pa siya ditong high eh. Pero napakaliit na lang yan, no? So, yan. So, kumbaga, consolidation muna siya dyan above 5 pesos. Ito na lang ang mga ang tatargetin. Yan, para magkaroon ng all-time high. So, yan level na. So, 94% pa, no? So, medyo mahaba pa to. Kasi nga, tinitingnan ko dito guys, kay Ferronickel, yung base kay Elon Musk, ayun, yung kay Tesla. Yun ang tinitingnan ko kay nickel. So, maganda yung study ni Cole Financial dito regarding nickel. So, yun lang din ang pinagbabasihan ko yung study na yon. Kung nanonood kayo sa webinar ni Cole Financial regarding kay nickel,
Ayan, panoorin nyo guys yung kay Nickel na webinar. So ito yung maganda. Ang target dito 5 pesos muna. So just in case kapag nakuha yung 5 pesos na yan, so possible mag-ano muna siya dito, around 5 pesos hanggang 5.32, magkaroon mo ng consolidation dyan bago bumira dito sa 6.3. So ayan, yun ang tinitingnan ko guys kaya no, kaya kay Nickel dahil about ano yan regarding yan sa ano sa electric car. Ayan, ganun din si FNI na guys no. So next natin si Now. Ayan. So kay Now, so kung makikita mo yung MACD, maganda na no. So ayan yung MACD. So bullish yung may momentum yung MACD pero wala pang sign of reversal. So siguro mga 2 days pa yan or kung just in case kung pipilitin, titingnan natin kung maganda. Kung pipilitin, hindi, pangit, mga Friday pa to. Just in case mag-close, mag-win ulit siya, mag-level ng ganito, ayan, pwede nang pilitin by Friday. So, wala siyang foreign na pumasok, lumabas, meron 459. So, ang RSI nito guys, nasa around 49. So, ayan, 49.1, 41, 49.2. So, ito ano gustuhan ko kay, kay Nickel, ay kay Now. So, nag-ano lang siya, naglo-low lang siya ng 4.24. So, itong minor resistance niya. Pero ang pinaka-major resistance dito guys, tulad ng sinasabi ko sa GC, kapag na-break yung 4 pesos, out na. So, cut loss na agad. Mabigat din kasi itong 4.75 na resistance. So, ayan nga, nung tumuloy siya, nauntog siya, bumalik ulit. Ngayon, dito kasi nung trade kahapon, napansin ko, ilang beses, titingnan nyo lagi guys, yung dun sa mga ask, laging may may naglalagay na kapag malapit na sa 4.4, 4.45, nag 4.43 yata to eh. Yun 4.43, nag 4.45, naglalagay na 1.4 million binabarahan. So, tapos kung titingnan mo naman yung 4.2, 4.25, may bodega rin naman doon nakabang. So, nagbobodegahan lang dito kay Now. Yun ang napansin ko lang kahapon kasi minomonitor ko to eh. So, ang style mo na ngayon ni Now, nasa consolidation level. So, ayan, maganda yan dahil nagko-conso lang siya. Tapos yung moving average 50, ayan, nasa ilalim lang sa 4.16 lang. So, napakalapit. Titignan niyo yung 4.20 at saka 4.25, may nagbobodega talaga. Tapos kapag tumataas to, nakikita niyo guys yung 1.4 million may bumaba. So, parang hindi mo na pinapataas, kinokontrol pa ng mga big boys to. Ayan. So, manage nyo lang yung risk nyo dito kay Now. Ang cut loss level mo dyan yung 4 pesos kapag nabasag. Next natin, yung PHA. Ayan, malapit na tayo matapos. Tatlo na lang. Ayan. So, PHA, grabe din to. Nagkabuusan din dito kay PHA. So, yung mga may hilig sa stock na mga ganito, mga ganitong stock, may iniiwasan talaga dapat to. Okay lang to kapag may may base ka, pero kapag wala, huwag mo na abulin. So, ito, PHA, check natin yung favorite placement. Asa lang naman tayo kay favorite placement dito eh. So, ayan, nag-hold siya dito sa 0.72. So, maganda. So, just in case mag-dip pa, ang abang mo malapit sa 0.6 or itong 0.62. So, maganda siya, nag-hold siya dito. So, kumbaga basang-basa eh. Makabili ka dito, up ka lang dito ng unti, ito mga 10%, 8% sell ka na. So, ayan lang ang style dyan. Just in case mag-up to, sell ka na agad sa mga 0.8 o mga 10%, 8% gain, sell ka na kapag meron ka dito sa closing. Ngayon, kapag nag-dip pa yan, abang ka lang sa 0.6 or 0.62. Tapos kapag umakyat, sell ka na. So, para just in case nakokontrol mo yung yung mga losses mo. Just in case na wala kang up position dyan. Wala kang position, buy on dip lang. So, next natin si PHR. Guys, pagpasensya nyo guys, tatlong araw na ata ako walang tulog na maayos. So, puro trade tayo guys eh. Ibang-kaiba kasi yung oras natin sa Pilipinas. 12 hours kasi yung pagitan ko sa oras sa Pilipinas. So, ano oras ba ito ngayon? 17:58, so 6 o'clock.
sa Pilipinas, dito magsi 6 o'clock ng gabi. Ayan, mag-uumaga sa Pilipinas. So, ang layo ng ano oras ko. 55 ang RSI nito, guys. Tulad ng sinasabi ko, hold lang to si ah, pecha. Ngayon, nag-close below siya. So, sana dapat nakapag-cut loss kayo. Kapag sabi ko nga, kapag nag-close below 3.2, cut loss na yung kaya nyong i-cut-loss. Cut loss. Ngayon, ang maganda dito, inold siya ng moving average 200. Sana, gumawa ulit siya ng panibagong box dito at maglaro-laro o bumalik ulit sa 3.2. Ayan. So, kung may average ka dito sa medyo baba, medyo i-manage mo na yung risk mo. So, dapat nakapag-sell ka na ng 50%. Para just in case bumaba ng 2.86 at magkaroon ng consolidation dyan, add ka na lang din. So, dito, buy na lang near 2.86 para sure. Ayan. Kapag nag-close to below 2.86, sell na. Ito si RCI. Sensya ni, naantok na ako guys Ang hirap mag-trade. Mamaya matutulog muna ako nito kahit mga 2 oras lang. So ito, matagal ko na itong inaabangan. So nakapwesto rin ako dito kay RCI. So at 24 yung average ko. So ayan. So check nyo yung watchlist ko nung Sunday na discuss ko to guys. So ayan nga, nag-close pa nga, sayang nga nag-close pa nga siya ng 1.3 na below 1.3 oh. Sana kinulose niya sana above 1.3. Kasi ang target muna diyan dahil ito muna ang target natin diyan no. Dapat mag-close above 1.3. Ngayon kapag hindi siya nagko-close 1.3, pero maganda volume niya. Ayan no, significant no, ang laki, 36.72. So ayan dapat ganyan mag-close above 1.3 ang target 12.16 1.45. Ngayon kapag mag-consolidation siya, basta close above lang siya lagi 100, moving average 100. So ang closing moving average 100 natin 1.22. Wag lang siya example nakabili ka dito, manage mo lang yung risk mo kapag kaya mo i-hold. Hold mo lang hanggang 1.23. Kapag nag-close below 1.23, cut loss na tapos abang na lang mas malapit sa 1.2 kung gusto mo pang kumuha. Or average ka lumapit sa 1.2. Ayan. So nag-discuss ko na to nung linggo guys na sa video ko. So balikan niyo yung video ko regarding sa RCI nung linggo. So ayan, na-discuss ko na to. So nagkaroon siya ng break dito sa 1.27. Ayan. So ang pinaka-key level dito, kung mag-close to 1.3, kuha ka lang. Pero kapag hindi, abang ka na lang dito sa mga 1.2. Ayan guys, no? So, I hope guys may na-share akong idea sa inyo. Maraming salamat, no? So, good luck sa trade mamaya.